May pagkakataon na ba sa buhay mo na pakiramdam mo ay nawala na ang lahat? Nagdasal ka, umiyak ka, pero parang tahimik ang Diyos. Kung naramdaman mo na iyan, ang ebanghelyo natin ngayon ay magpapaalala sa iyo na kahit sa gitna ng ating mga luha, hindi tayo iniiman ni Jesus. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa ebanghelyo ngayong araw, July 22, 2026, Feast of Saint Mary Magdalene. Sa ebanghelyo natin ngayon mula sa John chapter 20, verses 1 to 2, 11 to 18, maagang pumunta si Maria Magdalena sa libingan ni Jesus at nakita niyang naalis na ang batong nakatakip dito. Agad siyang tumakbo upang ipaalam kina Simon Pedro at sa alagad na minamahal ni Jesus ang kanyang nakita. Pagkatapos nilang umalis, nanatili si Maria sa labas ng libingan, umiiyak. Habang siya'y lumuluha, tumingin siya sa loob ng libingan at nakita ang dalawang anghel. Maya-maya, nakita niya si Jesus, ngunit hindi niya siya nakilala. Inakala niyang siya ang hardinero. Tinanong siya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Nang banggitin ni Jesus ang kanyang pangalan, Maria, agad niyang nakilala ang Panginoon at sumagot, "Rabuni," na ang ibig sabihin ay guro. Pagkatapos ay inutusan siya ni Jesus na puntahan ang mga alagad at ipahayag ang napakagandang balita. "Nakita ko ang Panginoon." Dahil dito, si Maria Magdalena ang naging unang saksi ng muling pagkabuhay ni Kristo at unang naghatid ng balita ng kanyang tagumpay laban sa kamatayan. Mga ka-digital disciple, napakaganda ng mensahe ni Jesus. Napansin ba ninyo? Hindi nakilala ni Maria si Jesus habang siya ay nakatingin lamang sa kanyang kalungkutan. Ngunit nang tawagin siya ni Jesus sa kanyang pangalan, nagbukas ang kanyang mga mata at nakilala niya ang Panginoon. Ganito rin ang nangyayari sa ating buhay. Kapag sobra tayong nababalot ng problema, takot o lungkot, minsan pakiramdam natin ay wala ang Diyos. Pero ang totoo, naroon siya. Tahimik siyang nakatayo sa ating tabi. Hinihintay lamang na buksan natin ang ating puso at pakinggan ang kanyang tinig. Mga ka-digital disciple, may isa pang mahalagang aral mula kay Maria Magdalena. Hindi niya itinago ang kanyang karanasan kay Jesus. Agad niya itong ibinahagi sa iba. Ganito rin ang ating misyon bilang mga Kristiyano. Hindi lamang tayo tinatawag na makilala si Kristo. Tinatawag din tayong ipahayag sa mundo na buhay si Jesus at ang kanyang pag-ibig ay patuloy na nagbabago ng buhay hanggang ngayon. Ngayong araw, tanungin mo ang iyong sarili. Kapag tinatawag ako ni Jesus, handa ba akong makinig at ibahagi sa iba ang ginawa niya sa aking buhay? Maaaring hindi lahat tayo tatawaging mangaral sa harap ng maraming tao. Ngunit lahat tayo ay maaaring maging saksi ni Kristo sa pamamagitan ng ating pagmamahal, kabutihan at tapat na pamumuhay. Mga ka-digital disciple, kung may mga sandali na pakiramdam mo ay nag-iisa ka o tila hindi naririnig ng Diyos ang iyong panalangin, alalahanin mo si Maria Magdalena. Sa gitna ng kanyang luha, naroon na pala si Jesus. At tulad ng pagtawag niya kay Maria sa kanyang pangalan, kilala ka rin niya. Alam niya ang iyong mga pinagdaraanan, ang iyong mga luha, at ang iyong mga panalangin. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Patuloy kang magtiwala at lumapit sa Kanya. Dahil ang muling nabuhay na si Kristo ay buhay hanggang ngayon at patuloy siyang tumatawag sa bawat isa sa atin upang maging saksi ng Kanyang pag-ibig at pag-asa sa mundo. Kung ang mensaheng ito ay nakatulong sa iyo, i-share mo ito upang mas marami pang makarinig ng salita ng Diyos. At huwag kalimutang i-follow ang page para sa araw-araw nating pagninilay sa Ebanghelyo. Ako po si Brother Rai, your digital disciple. Online for Christ, offline with purpose. God bless.